no? Sa Pilipinas, doon po talagang walang power na magaganap. Walang power na tutulong kay Kibuloy, mga bossing. Pakinggan ho natin ito. Baka ang China nandiyan na ang China. Baka ang Estados Unidos nandiyan na kumakatok na. Susunduin na po namin si Kibuloy. Ano? Kapag kumatok na nako, Department of Justice at saka yung kung sino pa yung mga tao na magdedesisyon ko ibigay nyo na to para mabawasan na din yung problema natin. Di ba? Pagkatapos nung hearing mga kababayan doon sa Senado, may sinasabi si Kibuloy. Iko-content po natin yan sa pangatlong topic natin mga bossing. Hindi daw patas. Hindi daw patas yung hearing sa Senado. Saan ka pa? At meron pa siyang isang sinasabi mga boss Ang sabi niya doon ano ba 'yun? Yung tipong mamaya pag naalala ko, sasabihin ko sa inyo, no? Sasabihin ko sa inyo. Yun, kaya daw siya pumunta, no, sa Senado kasi wala daw extradition. Ang katotohanan mga kababayan, wala naman siyang choice kundi pumunta Kasi nakapiit siya Nasa oblo siya Ano yun? Yung parang tipo bang yung tipo bang parang manggaling sa labas. O sige, pupunta na ako. Hindi po. Nakubkob si Kibuloy, kaya ngayon po nandoon, no? Nasa kamay ng otoridad mga bossing. Nasa kamay ng otoridad si Kibuloy, mga bossing. Hindi totoo yung sinasabi ni Kibuloy, kaya ako pumunta dito Hindi ho siya ang nagdesisyon. Actually, yung kampo nga nila, mga kababayan, yung kampo nila sinasabi, no, hindi po kami agree na pumunta pa si Kibuloy doon sa Senado kasi po may mga kaso na. Kayo kung ano-ano mga pinagsasasabi nyo. Ito yung balita. Wala pang natatanggap na formal extradition request ng Department of Foreign Affairs mula sa Estados Unidos kaugnay kay Apollo Kibuloy. Sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na nakaantabay sila sakaling may dumating ng petisyon kaugnay nito. Siguro mga kababayan, no, yung kampo ng Pilipinas, nakaabang lang. Tagal nyo naman. Pinaskil-paskil nyo sa FBI na wanted tapos hanggang ngayon wala pa kayo. Sabi ni Hasmin Marcos, busy ang US in preparation of their upcoming presidential election. Kaya yung extradition of Kibulok is far from their agenda. Hindi muna. Siguro naman mga kababayan, naiintindihan din po ng Estados Unidos na kailangan munang dinggin o duminig dito sa Pilipinas o diyan po sa Pilipinas yung mga kaso. Kung ako kay Kibuloy, mga bossing, baka sabihin ko pa, madaliin Madaliin na natin. Kasi dito sa selda ng Pilipinas, napakarami namin. Dikit-dikit kami. Ang init-init pa. Sa Estados Unidos, baka naka-aircon pa kayo dun. Di ba? Yun nga lang mga kababayan, talagang wala na. Siguro dun na matetegi si Kibuloy, mga bossing. Imposible na makalabas yun kapag nadala na sa Estados Unidos. Walang walang magiging power siya dun Kung ano po ang dapat nahatol, yun po ang kakaharapin ni Kibuloy dun, mga bossing. Dito, baka mag-aantay lang yan. Di ba? Baka mag-aantay lang yan ng mapalitan ng presidente. Pag napalitan ng presidente, papalayain ako nung susunod na presidente. Baka yun yung hinihintay ni Kibuloy. Kaya pinipilit nila na wag dalhin sa Estados Unidos. Tama ako o mali sila, no? Tuloy. If we do receive a formal request, we will the DFA will of course study it and see if it is consistent with the agreed procedure pertaining to extradition. Malamang ang ending din po niyang pag-aaral nila, mga kababayan, dala din po yan. Lalong-lalo na po may pag-uusap ang dalawang bansa na yung mga ganitong sitwasyon, pagka hiniling, no, papadala doon sa Estados Unidos. Ayan nga po ang sabi ni Eseng Mariano, may kasunduan na yung US at Pilipinas. May tamang oras dyan. Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, nag-iisa lang si Senator Risa, wala man lang backup.
Baka back up ni ano yan, Sherwin Gatchalian. Ba't sila ba to hindi dumating ho, ano? Bakit kaya hindi dumating? Hindi kayang ipagtanggol? O siguro iniisip nila Bato de la Rosa, no? Huwag na tayong pumunta. Kasi iisipin lang na nandito tayo para ipagtanggol si Kibuloy. Tapos yung utak naman natin, hindi naman natin kayang ipagtanggol ang tao na yan. Oh. Sinave na yung kanilang mga sarili. Baka mamaya sumbatan kayo ni Kibuloy. Diyaw ba? Baka mamaya sumbatan kayo. Nung nasa laya ako, nakakahiram kayo ng mga helicopter. Nakakahiram kayo ng kung ano-ano. Laging free ang airtime nyo sa SMNI. Tapos ngayon, ito, hinihiring na ako ni Ontiveros. Hindi kayo nagsisilabasan. Diba? Sabi ni Lester, guwapo, attend ba ang mga Duterte sa Quadcom? Mamaya natin pag-usapan yan. Sabi ni Perold, Ray, Micaelo, Rehencia, Senator Risa is a revelation. Matapang siya. Di tulad nila Bato. Walang yagballs. Sorry for the term. Ganun na nga talaga. Yung mga patawag lang dyan sa mga sa Kongreso. Wala, ayaw. No? Takot. Oh. Tuloy. We are satisfied with the request. We will of course refer it to the Department of Justice for relevant action. May mga kasong kinakaharap yan bago pa lang magkaroon dito sa Pilipinas. No? Sa Pilipinas, ilang beses na ibinasura. Bakit ibinasura? Kasi sa Davao daw ho. No? Anong dahilan daw ho? Kasi home court daw po doon nila Kibuloy. Kaya nga ho pinipilit nila, no? Wag ilipat sa Pasig, wag ilipat sa Quezon City, dito na lang sa Davao. Favorite nila sa Davao. Ano? Paborito nila sa Davao, hindi natin alam kung bakit. O malakas lang talaga sila masyado sa mga taga Davao. Samantala, wala pa rin lumalapit sa kanilang mga foreign service post na nagpapakilalang biktima ni Kibuloy para humingi ng tulong. Tiniyak naman ng kalihim na handa silang magbigay ng assistance sa sinumang mangangailangan nito. Yung mga nasa ibang bansa, baka re-rekta na ho yun sa Estados Unidos, mga bossing. No? Kasi yung mga nasa Pilipinas, ayan na po, nag-uumpisa na pong nagsidatingan sa Senado. Mayroong mga nagsasabi, naiinip kami, bakit hindi yan pumunta doon sa korte? Huwag kang mag-alala, Kibuloy. Dadating din yan, no? Dadating din yan. Kagaya na lang nung kay alias Amanda, ni-request ni Pastor, ni Kibuloy nila, ni-request, dalhin nyo sa korte yan. Doon ako sasagot. Nung dinala ho sa korte, mga kababayan, nag-serve ng warrant of arrest para ipahanap siya, para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ano ginawa? Ayun, nagtago ho, mga bossing. Nagtago, nakubkob na lang ho no? Nakubkob na lang ho, naipit na lang po, mga kababayan. Wala nang malabasan, wala nang mapuntahan. Kaya ayun, kunyari, sumuko. Di ho ba? Hanggang ngayon, hindi ako nila mapapaniwala na sumuko yang si Kibuloy. Naipit na lang po yan, wala nang mapuntahan. Kumbaga, yung ibig nga nating sabihin doon, likod, pader. Kaliwa, pader. Kanan, pader. Sa harap, pinto. Sa likod ng pinto, General Torre. Wala na. Ano sasabihin? Di ba? Sige na, lalabas na kami dito. Pero sa isang kondisyon, ayaw kong makikita si General Torre. Epicon pala Ayaw hong makita, mga kababayan, paano ba naman? Si Torre hindi sumuko para mahuli siya. Kaya buisit ho, mga kababayan.